Sa distrito niya, nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito ay inendorso mo ba? Yan! Nagsample. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politiko Duterte, ang boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara. At hindi niya ako kilala. So ano ba ang pakialam ko sa kanya? Utang inyara rin. Utang inyara rin. Nandito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Mga sis, saan kayo galing? Kinsay mga tausog diri? Mga Maranao. Kinsay mga Bisaya? Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa piniliay, butangin na ninyo og zero si Chua.
Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong, ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? 2,000, 3,000. Meron pang bilihan ng boto na tawag ay tupad, akap, AX, MAIP, ginawa ng legal ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno. Hindi na, ibibigay ko yung buong paako sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, karapat dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad? Dahil pag binibigay natin ang boto natin at hindi natin pinag-iisipan ang ating initiate na pangalan, babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo. Ano pa ba ang obligasyon ko sa iyo? Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget na pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga-Marawi, nasa Isla Verde, nasa Boulevard, boboto sila sa umaga sa Davao City dahil boboto sila para sa mga Duterte. Tapos, babiyahe sila papuntang Marawi, Maguindanao, Cotabato City dahil boboto sila para sa bayaran doon. Diba? Truck kayo na bumabiyahe panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na yan sinabi sa COMELEC. Kailangan automated ang listahan ng mga tao.
Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, at hindi niyo binayometrics yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa Bulacan, boboto doon, tatanggap.